Ito talaga. Hindi pa ho kami nagpo-programa rito. Nasa television pa ho kami, sa local, nasa radio diyan sa mga probinsya. Sarili na ho niyang gastos. Yun, siguro yun ang kaligayahan ng, kasi ang tao kasi pagka ganun, yung ligaya ba sa paglilingkod sa Diyos. Alam nyo, maraming nag-text ngayon sa atin sunod-sunod Pero dalawa lang po yung ating nababasa muna kasi ito yung mahalagang bagay na ibig pong sabihin, yung mga hinahatiran natin ang salita ng Diyos na mga nakikinig, ay mayroon silang napupulot na mga bagay-bagay. Lalong-lalo na yung isa nag-text na ang sabi niya para bang Kristiyano lang sa turing yung kanilang paglilingkod sa simbahan. Napakaganda yun. Namumulat siya Namumulat siya at natututunan niya yung tunay na paglilingkod sa simbahan. Na hindi lamang yung pakunyari, para lang makilala, para sumikat, para ano. Kaya maganda itong ating nangyayari ngayon sapagkat yung mga ating pong mga tagapakinig ay sadyang nagkakaroon ng reaksyon. At ito yung ating pangarap na magkaroon talaga ng reaksyon mula sa ating mga tagapakinig sa Patnubay. Sapagkat hindi ibig sabihin nito, hindi nasasayang yung ating ginagampanan sa mga kapanahunan ito sapagkat sadyang nakararating sa mga taong nangangailangan ng aral. Amen. Katulad ni Kuya Joe. Alam mo yun si Kuya Joe? Ito yung kasama namin dito, si Kuya Joe Hipolito. Alam mo ninyo ito, kailan lang ho namin nakakasama ito. Pero ang totoo nito, palibasay nasa puso niya, nasa damdamin niya, yung paglilingkod, maligaya ho siya Lalo na kahit na siya gumagastos, maligaya ho siya Bakit kaninyo? Nang kasi yung kaligayahang nakukuha niya sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi ho mababayaran ng salapi paano man natin mababayaran ng salapi yun, mga ginigilis namin tagapakinig. Busog na po kami sa salita ng Diyos, busog pa kami ni Kuya Joe. hindi kami talaga pwedeng umuwi nang hindi busog ang amin mga katawan. Kaya nga ako napupuna na sa bahay Lumalaki raw yung tiyan ko Hindi, totoo. Kasi alam mo ninyo, pag ang isang tao ay talagang nasa puso niya, nasa damdamin niya, yung paglilingkod sa Diyos. Sabi ko sa inyo, walang bagyo, walang ulang malakas, walang bahadyan na hindi sasalungay. Katulad do yung mga naglilingkod sa simbahan. Kung meron man ho kayong nakikitang papaimbabaw, hindi ho, marami ho dyan, yung talagang nasa puso nila ang paglilingkod. Totoo yan. Pero huwag natin pupunayin sila. Ipagdasal natin, sana ipuhin sila ng Panginoon, maituwid sila sa kanilang landas, patungo doon sa kabutihan. Prayer ang kailangan ho natin. Dahil sa lahat naman ho, meron ng mga talagang kinakasangkapan ng Satanas para sa gay maibaling ang atensyon sa ibang mga bagay. Pero ang totoo ho niya, kung tayo magiging matatag, at kung ang lahat lang tao ay talaga isinasa puso ang paglingkod sa Diyos at pagmamahal, alam mo ninyo, wala hong gulo Tama yun, Kuya. Tsaka, huwag natin silang ikatitiso. Amen. Halimbawa, nakita natin sila, tapos nagtampo na tayo, hindi na tayo nagsisimba, hindi na tayo naglilingkod sa Diyos. Amen. Hindi na tayo naglilingkod sa simbahan dahil galit tayo sa kanila. Huwag po. Pabayaan lamang natin saan mang mga samahan ng mananampalataya, mga kongregasyon o sa simbahan o sa anuman hong mga samahan, pagka ho ating dinibdib yung mga negatibo. Mga negatibo nakikita natin sa paligid natin, makita ho nyo, yun ho'y hindi magkakaroon ng magandang bunga sa ating pananampalataya. Totoo yun, Kuya, kasi huwag natin silang ikatitisod kahit nga nung yung 12, di ba, nagkakaselosan sila, pero sinasabihan sila ng Panginoon, na panatilihin nila. Sabi nga, mahalin ninyo ang isa't isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Yun ang dapat natin tingnan. Mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa Panginoon. Huwag nating, pag tayo'y natisod sa ating kapwa, natisod tayo sa Diyos, nalayo tayo sa Kanya. Marahil ito yung sinasabi po natin na gusto kong iparating sa ating mga tagapakinig. Na kapag nagkakaroon tayo ng mga bagay-bagay na nakikita natin, parang
nagpapagulo sa organisasyon, nagiging sagabal sa lahat ng ating gawain o mga layunin natin at programa, gawin natin ito yung sangkap na isang yung pagdalisay sa atin. Sakripisyo. At ito yung subok sa atin, sa ating kakayanan, gaano tayo katatag sa pananampalataya, at gaano tayo katatag bilang lingkod ni Jesus. Tama yun, Kuya Ben. Gayahin po natin si Kuya Ben. Hindi siya nasisiraan. Amen. At saka isa pa yung tinatawag na temporizing. Bagong edisyon. Alisin natin yung temporizing. Yung pusyong mamon, alisin na natin. Gawin natin ang pandesal. Amen.